Magandang araw mga bata, narito ang inyong guro, si Teacher Michelle. Ngayong araw ay pag-aaralan natin ang mga bahagi ng liham. Ano nga ba ang liham? Ang liham ay isang mensahe o pahayag na naglalaman ng balita, impormasyon o nararamdaman ng nagpadala para sa inaasahang tatanggap nito na nasa ibang lugar. Narito ang halimbawa ng isang liham. San Pablo Street, San Antonio, Valley 1, Parañaque City, ika-10 ng Pebrero, 2021. Mahal naming tatay, humahanga kami sa iyong kasipagan at lakas ng iyong loob dahil sa nararanasan nating pandemya. Ngayon ay patuloy pa rin ninyong ginagampanan ang iyong tungkulin bilang isang security guard. Pinapanatili ninyong ligtas at matiwasay ang mga taong naninirahan sa kondominium. Salamat po dahil sinasakripisyo mo ang iyong kalusugan kahit na maaari kayong magkaroon ng COVID-19. Mag-ingat po kayo palagi. Nagmamahal, Crisel at Daniela. Narito ang mga bahagi ng liham. Pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangbukas, at lagda. Isa-isahin natin ang mga ito. Una ay ang pamuhatan. Ito ang tirahan ng sumulat at petsa kung kailan ito isinulat. Halimbawa, San Pablo Street, San Antonio Valley 1, Parañaque City, ika-10 ng Pebrero, 2021. Bating panimula. Ito ay ang pagbati ng sumulat sa sinulatan. Halimbawa ay ang mahal naming tatay. Katawan ng liham. Naglalaman ng iyong mensahe o dahilan ng iyong pagsulat sa magbabasa nito. Halimbawa na lamang ay ang aking binasa kanina. Bating pangwakas. Pagpapaalam ng sumulat sa sinulatan. Halimbawa, nagmamahal. Lagda. Pangalan ng sumulat. Halimbawa, Crisel at Daniela. Tandaan natin ang mga bahagi ng liham. Ito ang pamuhatan. Ito naman ang bating panimula. Ang tawag dito ay katawan ng liham. Ito naman ang bating pangwakas. At ang huli ay ang lagda. Tukuyin ang bahagi ng liham. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian. Katawan ng liham, lagda, pamuhatan, bating pangwakas, bating panimula. Unang bilang. Nais mong malaman ang mensahe ng liham. Anong bahagi ito ng liham? Tama, katawan ng liham. Ikalawang bilang. Dito ilalagay ang pangalan ng taong susulatan. Anong bahagi ito ng liham? Tama, bating panimula. Ikatlong bilang. Dito makikita ang pangalan ng sumulat.
Anong bahagi ito ng liham? Tama, lagda. Ika-4 na bilang. Bahagi ng liham na kung saan makikita ang tirahan ng sumulat. Anong bahagi ito? Tama, pamuhatan. Ika-5 bilang. Bahagi ng liham na nagtataglay ng pamamaalam ng sumulat sa sinulatan. Anong bahagi ito? Tama, bating pangwakas. Tukuyin kung anong bahagi ng liham ang isinasaad ng mga sumusunod. Piliin ang tamang sagot sa loob ng kahon. Narito ang mga pagpipilian: katawan ng liham, lagda, pamuhatan, bating pangwakas, bating panimula. Unang bilang, ang inyong mag-aaral. Anong bahagi ito ng liham? Tama, bating pangwakas. Ika-2 bilang. Lot 1, Block 4, Santa Cecilia Street, Parañaque City, Pebrero 12, 2021. Anong bahagi ito ng liham? Tama, pamuhatan. Ika-3 bilang. Mahal kong Ginang Ogerio. Anong bahagi ito ng liham? Tama, bating panimula. Ika-4 na bilang. Fritz Romeo de la Cruz. Anong bahagi ito ng liham? Tama, lagda. Ika-5 bilang. Ikinalulungkot ko pong sabihin sa inyo na hindi po ako makakadalo sa pulong sa Lunes ng umaga. Anong bahagi ito ng liham? Tama, katawan ng liham. Lagi ninyong tatandaan ang mga bahagi ng liham. Una ay ang pamuhatan, bating panimula, katawan ng liham, bating pangwakas, at lagda. At diyan nagtatapos ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig.